May mga bago rin naman tayong kakabit kay ADV. Unahin na natin tong slider piece kasi maluwag na kagad yun nasa JVT pulley natin kahit bago-bago pa yun. Then ikabit natin after to. Dito ako excited sa RCB S3 lever. Adjustable na kasi to. Kita nyo yung pula na yun. Pipihitin nyo lang yan para lumapit or lumayo yung lever. Importante to para sa better ergonomics. Tara, baklasin na muna natin to. Ito guys yung Racing DNA natin na dry face nut. Pinartner natin dito sa speed tuner, no offset washer. Kaya hindi na nakalabas yung nut ngayon kasi meron na dito may lubog. Pasok na pasok tong nut. Ayan Parang gusto ko na magpalit ng pulley set Kaso gusto itong itsura ng JVT. Ito guys yung 0.5mm natin na tuning washer. Racing DNA din yan. Yan ito yung dahilan kung ba't magpapalit tayo ng slider piece. Yan guys maalog na. Malakas na galaw yung up and down. Pero yung side to side meron na rin konti. Although mahina pa. Pero feeling ko dyan na rin mag-uumpisa yan. Kasi lakas na ng galaw Tara, kapitan natin itong bago. Tingnan lang natin yung orientation. Pag ganito. Tanggalin na natin itong isa. Yan, ganito dapat guys. Snug na snug. Walang kagalaw-galaw. Ganito yung pakiramdam ng stock Gamitan nyo lang ng tuwalya. Kasi kailangan nyo itulak dito Sakit sa kamay. Okay itong bago. Talagang snug na snug. May mga nagko-comment din pala. Malakas daw mga kanto ng bola itong JVT na pulley. Tara, check natin. Goods na goods pa rin naman. Wala naman ako nakaramdam ang kanto. Bilog na bilog pa naman itong mga bola natin. Yun, pasok na pasok naman guys. Yung stock kasi na backplate tsaka slider piece ayaw pumasok dito sa JVT Para medyo masikip lang sa bandang ilalim. Masikip pag sa ganito. Luluwag pa siguro yan pag ginamit na. Alright, goods na tayo. Ibalik na natin tong 0.5mm na washer. Actually may 1mm washer din ako Kaso natatakot akong subukan kasi nga may isang nag-comment sa akin. Pag ginamit ko yung 1mm na washer, maliit na lang daw yung kapit ng JVT slider piece sa poste. Kaya dito na muna tayo sa 0.5. Yan guys, tingnan nyo pag naka-offset washer. Hindi na lubog yung sigunyal. Nakalabas na ng konting-konti parang sa stock. Yan guys yung itsura ng belt natin. May konting pagpag lang, pero sobrang happy kasi ako sa takbo Okay lang naman daw pag ganyan Tara, balik na natin yung crankcase para makabit na natin yung brake lever. Pag magbabalik pala kayo ng CVT bolts, mas madali pag meron kayo nitong T-wrench. Pero pinangbabalik ko lang to. I-torque wrench pa rin natin yan after. Nandito naman guys, dapat may torque wrench kayo. Higpitan natin ng 10 Newton meters. Hey guys, pag tumunog na okay na yun. Dito sa cover bolts, ganun din. 10 din ang hinihigpit ko. Dito gamit lang kayo ng 5. Dito na tayo sa pinakahihintay ko. RCB S3 lever. Unang hawak pa lang guys, very premium na. And ramdam mo rin yung pagka-lightweight. Tapos guys, dito nyo naman pipihitin kung gusto nyo ilapit or ilayo itong lever. Ayan guys, kung papansin mo, pag pinipihit ko, ayan lumalayo yung lever. Tingnan nyo dito, nagkaroon ng gap. Tapos kung gusto nyo namang ilapit yung lever, yan, pihitin nyo lang sa kabilang direksyon. Tingnan nyo guys, nawala na yung gap. Mas dikit na yan. Tanggalin na muna natin tong stock. Kailangan nyo lang dito ng flathead. Tapos 10mm pangontra sa ilalim. Ito guys yung nut sa ilalim. Ito guys yung stock na pivot bolt. Pag natanggal nyo na yung pivot bolt yan, hugutin nyo lang yan. So tara guys, kumpara natin. Halos same naman ang haba, no? Pero syempre quality wise, malayo tong RCB. Pakiramdam pa lang, ibang iba na And may nakalagay pala dito ADV 150L or left. Same lang kasi yung pang ADV 150 tsaka 160. And bago natin ikabit yung RCB, lagyan din muna natin ng silicone grease. Lagyan lang natin dito sa butas yung papasukan ng pivot bolt. Manipis lang naman nilalagay ko, tipong mabasa lang. Tapos punasan lang natin yung sobra mamaya. And lagyan na rin natin itong pivot bolt. Dito kasi gagalaw or dito magpipivot yung lever. Yan. Meron palang parang brake light switch dito Make sure lang na nasa ibabaw itong lever. Yan.
Sukat na sukat guys. Tapos i-thread nyo lang tong pivot bolt muna. 1 Newton meter kasi yung torque dapat nito. Pero wala naman tayong torque wrench na may 1 Newton meter, kaya ano to, tansya meter. Tapos yung nut naman sa ilalim, 6 Newton meters. Buti na lang mayroon tayong mas maliit na torque wrench. 5 to 25 Newton meters yata to. So iset lang natin. Yung 0 nakatapat na sa 5. So 5 Newton meters na yan. Para gawing 6, magdagdag lang tayo ng 1. So ito 0.4, 0.8, dalawang linya para 1. Ayan. So ito guys, 6 Newton meters. Tapos higpitan nyo lang pag naset nyo na. Tapos kailangan nyo lang kontrain sa taas. Ayan guys. Hindi nyo yung click. Isa pa. Yan. Nagkiklik na. 6 Newton meters na yan. Alright. All goods na. Ganda. Mas masarap pumreno dito guys. Mukhang goods na ako dito sa pinakamalapit na setting. Dito naman sa kabila, same process lang din. Pero imbis sa flathead yung kailangan nyo sa taas, kailangan nyo na isa pang 10mm. Nagamit na pala ako ng spanner dito. Nakaharang kasi itong mga cable eh. Hindi kasya yung ratchet ko dito. Na guys, yung isang pivot bolt. Ito naman yung nut. So mahugot na natin yan. Ito na guys yung sa kanan. ADB 150 right o R. Lagyan lang ulit natin ng silicone grease sa loob. Nasa nyo lang yung sobra. And tulad sa kabila, lagyan nyo lang din tong pivot bolt. So 1 Newton meter, tansya meter lang ulit. Problema ko guys yung ilalim ngayon. Hindi kakasya tong torque wrench natin. Mukhang tansya meter din tayo dito sa ilalim guys. Tansya meter time. Konti pa para sigurado. Kasi yung 6 hindi ganun kahigpit yun eh. Sakto lang. Ito kasi siya. Sikip kasi nakaharang to eh oh. Adjust rin natin to. Ito pag lumalayo. Ayan guys. Yan pag malayo. Ang layo sobra. Lapit lang natin. Yan. Ito na yung sagad. Ito. Perfect. Tamang tama lang. Testingin pala muna natin kung gumagana yung brake light. So ito guys, kanan. Alright. Working yung kanan. Kaliwa naman tayo. Yan. Working. Working pareho. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Yan naman yung kalat natin today. Pero satisfied. Dami tayong nagawa kay ADV. Tingnan nyo naman yung guys. Lever pa lang pinalitan natin ha. Hindi pa buong brake system yan pero sobrang angas na. Alright, tara na. Test ride na guys. Excited na akong matry ito. Alright, so as usual, ikot-ikot lang tayo. So yung takbo naman mukhang okay. Kasi nag-worry ako kanina nung pagkabit ko ng backplate. Kasya naman pero parang medyo masikip ng konti. Parang masikip ng konti yung bagong slider piece dun sa poste. Pero again, konting-konti lang naman. Siguro kailangan lang lumapat or yan, pag pinatakbo mo na siguro papasok na yun. Wala naman ako nararamdamang iba sa takbo. Dito naman sa brake lever natin, talagang first impression ko mas malambot. Mas malambot pisilin. At least for me ha, mas masarap sa pakiramdam. Siguro nga kasi pwede mo nang i-adjust yung layo o yung lapit ng lever. Eh iba-iba naman ang haba ng daliri ng mga tao, di ba? Kaya malaking bagay din yun kung pwede mong i-customize para mas ma-improve mo yung ergonomics ng motor. Yung sa Z900 ko kasi adjustable din yung brake lever nun eh. Yan ang take ko naman dyan. Dapat naman kasi talaga stock adjustable na kagad. Siyempre hindi lang natin alam kung gaano kamahal ang madadagdag sa production ng motor pag ginawa nilang adjustable yung lever. Pero for me, yung mga bagay na hindi dapat tinitipid ng mga brands. Kasi what if merong rider na talagang sobrang iksi ng daliri? Siyempre may hirapan yun dun sa stock, di ba? So pinapakiramdaman natin, goods pa rin naman yung braking. Wala naman nagbago sa braking power. Siyempre lever lang naman tong kinabit natin. Dalawa lang yung purpose nito. Siyempre unang-una nga yung ergonomics. Pwede mo nang i-adjust yung lapit nung lever sa daliri mo. And secondly, of course, aesthetic. Forma. Ang layo ng itsura sa sa stock. And sa mga interesado rin pala dito sa RCB S3 na brake lever, ililink ko na lang dito sa video. Mura ko nabili to eh. Parang wala pang 1-2. Kasi may mga may mga voucher ako sa Shopee. Check nyo, baka meron din kayo. Pero kung di ako nagkakamali, ang original price yata nito around more or less 1.5 yata. Hindi lang ako sigurado ah. Kaya nung nakita ko may voucher tapos 1.1 plus ko na lang mabibili,
Syempre matik na yun. Add to cart, check out. And for me, mas masarap ting hawakan tong lever na to. Siguro dahil sa material, napaka smooth eh, oh. Solid to guys, solid. So pinakita ko naman guys kung paano i-install kanina to sa earlier part ng video. Pero again, doon sa pinaka lever, dalawa yun guys ha. Merong pivot bolt sa taas, tapos may nut sa ilalim. So kung gusto nyo i-torque spec yun, yung sa pivot bolt, yung sa taas, 1 Newton meter lang yun. So itansya meter nyo na lang yun. Yung 1 Newton meter sobrang na lang yun. Hindi ganun kahigpit. Kung paano kayo naghihigpit ng windshield bolt, ganun din. 1 Newton meter din kasi dun eh. Then yung nut naman sa ilalim, 6 Newton meters. Na torque spec ko yung dito sa kaliwa. Pero yung dito sa kanan, hindi ko tinansya ko na lang. Tinansya meter na lang natin. Hindi kasi yung torque wrench ko eh. Yung mga nakaharang na na cable. Pakaramdaman natin ang takbo ni CVT. Goods pa rin naman. Parang walang nagbago. And dapat naman talaga walang magbago kasi nga slider piece lang yung pinalitan natin. So more on safety lang yun. Kasi same naman yung pinalit natin eh, JVT rin. Talagang lumuwag lang kaagad yung yung kasama nitong pulley set natin. Pero siguro after a few days, i-check natin yung slider piece. Tingnan natin kung mabilis din luluwag tong pinalit natin. Sana naman hindi. Although hindi naman ganun kamahal tong slider piece. 80 pesos yata yung bili ko, 3 na. Pero syempre kung lagi ka naman bibili, syempre may ipon din yun. May peace of mind na ulit tayo doon sa pulley. Kasi nung maalog yung slider piece, medyo hindi ako kampante. Tapos ang ganda pa ng brake lever natin ngayon. Kasi yan ang mahirap guys eh. Pag meron kang magandang kinabit sa motor mo, like tayo dito sa brake lever, tuwang-tuwa tayo. Ano yan eh, parang hinahanap-hanap mo yung ganung pakiramdam. Kaya nag-iisip ko ulit ng ano pa ba yung pwede mo ikabit na magbibigay ulit sa'yo ng ganung high, di ba? Kaya bisyo talaga tong pagmumotor eh. Panigurado marami na naman magko-comment na stock is good. Agree naman ako doon, stock is good talaga. Kaya nga lang, upgrade is better. Kaya sa mga naka-stock lever pa rin dyan, nako, ibubudol ko na kayo. Seryoso, hindi ganun kalaki yung gastos, pero sobrang sulit. And guys, quick plugging rin pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin. Baka naman pa-click ng subscribe button below and like and share the video. So maraming salamat sa mga sumama sa quick test ride natin today. So sana nagustuhan nyo yung video natin. Kita-kits sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.